So, back to our daily life. Naririnig na ba ako? Hello? Ang dumi. Parang... Cheers. So, nihintay ko si Colin. Mainit. Ayan. So, thank you sa mga nanood ng video natin this past weeks. Ayan, sa Japan. So, makikita nyo naman gaano kalinis, gaano kaganda yung Japan. Madami din tayong kinain doon. Na-compensate naman ng paglakad natin. Kasi nakaka 20,000, more than 20,000 steps. Pumunta din tayo doon sa kapatid ko. Ayan, and looking forward sa next trip natin sa October. Ayan. Huwag niyong kaligtaan na panoorin. Ayan, so nakaka-excite. Though hindi pa sure kasi nga wala pa tayong visa. So planning pa lang yung October na yon. But anyway, so maglinis tayo ngayon dito sa balcon. Ayan, so back to our daily life and sa mga new subscribers, new followers, new viewers. Ayan, please panoorin nyo pa din and don't forget to subscribe to our channel for more. Diba? Meron lang akong sasabihin, we are saddened na may balita din kasi na namatay yung friend namin na super close namin yung friend namin yun from Germany. So yeah, yun. Anyway, sige, ano na lang natin, i-pray natin yun kay Lord, So nalulungkot tayo syempre na nawala yung friend natin na yun. So, but anyway, it's a new day for us. Yeah. Ilinis na lang natin, guys, yung emotions natin, How many days na din akong umiiyak. So, actually, ang sakit ng ulo ko ngayon. Medyo mabigat yung ulo ko. Ayan. Ay. Life talaga, guys. So please enjoy life. Parang lahat ng mga binibigay ni God, 'di ba? I-enjoy mo. Kung may mga problema, speak out. 'Di ba? Or kapag may mga problema na dumadating, 'di ba? Lilipas din lahat ng 'yan. Ayun. So I know na yung friend namin na yon is kasama na ni Lord. And she's waiting for it. Ayan. So sad, but we have to move on. Ayun. So sige, linis muna tayo dito kasi it's been a while na hindi natin nalinisan itong balcony natin. Diba? Dito tayo tumatambay. So kailangan na malinisan. Tignan nyo, Ayan, medyo dusty siya. So, yeah. Samahan niyo ako, guys. So, guys, maglinis muna tayo. Then, yeah. Magpapahinga after. Walisin muna natin, Walisin muna natin. Then, saka natin i-brush. Kasi it's been a while na din na nalinisan natin to. So, habang naglilinis ako, guys, kwentuhan muna tayo. Hindi ko alam kung naririnig nyo ako kasi naka-mic naman ako dito. Naririnig nyo ba ako? Hello? So, ano kayang papagkwentuhan natin?
Ayan. So, ikwento na lang natin guys yung sa Japan, no? Ayan. Alam nyo, may pag-asa naman ang Philippines na maging kagaya ng Japan. Kasi nga, di ba, kung makikita nyo, parang sa Japan, parang Pilipinas lang din. Nung pumunta tayo ng Nagano, parang yung mga farm doon. Di ba, may kahalintulad talaga sa Pilipinas. Yun lang talaga. Malinis. Disiplinado sila. Ganun. So, kaya naman natin kung alam naman natin na maging madisiplina. So, even yung mga ibang countries din. Diba? Actually, kahapon, pumunta kami ng Manila. So, ang dumi, parang nako-compare namin yung ibang bansa talaga sa Pilipinas. Tapos parang napaka-dusty, ang daming kalat, ang daming mga basura. Ganun. So, sana ito. Kasi dapat maisama sa curricular activities, sa mga activities sa school. Hindi yung panay academics. Kasi yung start daw ng preschool, ganyan, nursery, ang tinuturo talaga sa school is paano maghugas ng kamay, paano maglinis, ganun. Exposure kung paano maging disiplinado. Yun yung ginagawa sa pamangkin ko ngayon sa school nila. Yes. Kaya tignan nyo, no? Progresibo talaga sila. And even kapag lumaki na sila, disiplinado. So, ano pa bang pag-uusapan natin? Daming mga pit. Ayan. So, sige, pag-usapan naman natin yung living abroad para maiba naman. Di ba nga, I started na magtrabaho sa abroad nung 20 years old ako. So, I'm already almost 40 ngayon. And parang almost half of my life doon na talaga ako nagstay, So, mahirap ang buhay abroad, guys. Hindi siya basta-basta. Pero madamit ka talagang matututunan. Yun lang, ang kalaban mo talaga. Yung homesick, ganun. May mga times kapag may sakit ka, wala kang kasama, parang you're always craving for that care. For that care na sana may kasama ka, ganun. Maganda pag may mga nandyan na yung family mo, kasama mo. At least hindi ka mahu-homesick. Diba? Pero kapag kayong single ka, talagang maraming adjustment talaga. Mahirap. Pero, once adjusted ka naman na, na-enjoy mo naman na every day.
ganyan. Kaya minsan may mga nakakatagal din sa abroad kasi fully adjusted na sila. And nako-compare nila yung life nila dito sa Pilipinas. Diba? So, ayun. Ako kasi, di ba, nag-work ako sa Singapore noon. Tapos, grabe din yung life ko sa Singapore, guys. Pero as at 20 years old noon, diba, hindi siya madali for me. Lalo na kapag first time mo mag-abroad. Nandun yung pabubuli, iiyak ka lagi. Grabe din yung sa Singapore kasi parang 3 months akong na-depress. Tapos nag-lose talaga ako ng weight. Tapos hanggang gusto ko nang umuwi. I tried 1 year. Naging okay na. After a year, adjusted na. Tapos, so 2 years lang ako sa Singapore, guys. Ayun. So, maganda sa Singapore. Ayan, maganda sa Singapore, malinis. Pero, yun lang. May mga times talaga na, alam mo yun, lalo na't noon, parang i-promote na nila ako. Ano ba ba? Pero hindi ko tinanggap. Then, after that, nag-Saudi na ako nun, guys. Sa Saudi, maganda din sa Saudi. Lalo na kapag government yung pinasukan mo. Kasi diba nurse. So, nakuha pa ba ako dito? Saudi naman, guys. Maganda yung work ko doon. Work ako sa public hospital. This morning lang yung work namin doon. Maganda. Tapos, after that, nag-Germany na ako. So, sa Germany naman, syempre mag-language ka, mag-aral ka ng language. Parang 6 months namin inaral, almost 1 year din. Tapos yung paghihintay mo din ng application. So, yun. So, hindi din madali yung life sa Germany. Kasi, you have to dwell yung language every day. So, yung work ko doon sa Germany actually, traveling nurse, yung mga patients namin naka-biatmong, naka-mekvent. So, pero nasa bahay sila. Parang hospital din. Ganun. Tapos, ayun, hanggang sa na may nangyari. Ayun. May nangyari doon sa employer. Ayun, guys, medyo maingay na sa likod. Background natin. Ayun. Tapos, lumipat kami ng Bonn, lumipat kami ng city, lumipat kami ng employer. Kasi nga, actually, may habol pa nga kaming tag nito, may habol pa kaming sahod sana, dun sa employer na isa. Kaso hindi na ilaban ng abogado namin. Okay. Pero moving forward, ayun, okay naman yung same job, same position pa din. Mas mataas nga lang yung sahod.
Pero, ayun, siguro, hindi hindi para sa akin, hindi para sa amin ni Nick yung mag-work abroad. Kasi we saw ourselves na dito sa Pilipinas. Diba? So, saan may mga decision tayo na mahirap. Pero, ganun talaga. Minsan, hindi natin alam kung ano yung ibibigay talaga ni God for us. So, pinag-pray namin, syempre. Kung yun talaga yung gusto niya, ito, yung nandito kami. And, yeah. Happy naman kami, guys. Sa mga gustong magtanong, hindi naman kami nagsisisi na nandito. Diba? Kasama namin yung family namin, nakakapag-travel kami. Somehow, nakakapag-ipon kami ng mga funds, emergency funds. Diba? Ano pa ba? Nakakain namin yung gusto namin. Ganun. May mga events, may mga celebrations kami na hindi nami-miss. Ayun, yung mga bagay-bagay na yun. Pero, yun. Kaya, diba? It's a big decision, pero never kami guys, nag-regret ba. So, yun. Sa Germany, ganun yung life namin. Pero, maganda naman sa Germany, guys. Diba? Yun lang yung life. Siguro may mga purposes din kasi 'di ba 2021 kami umalis. So after 2021 marami na din nangyari, ganyan. Alam mo yun, yung mga bagay-bagay kasi na bound to happen. Ayun. So, ayun. Mga circumstances din. So kung ikaw, don't regret kasi may mga mangyayari, nakasulat na, yun yung purpose mo. So, at least, diba, nakapunta ka ng Germany, nakapag-work, you tried. So, enjoy life lang. So, yan guys, tapos na tayong naglinis kanina. So, magluluto na tayo ng rice. So, ito pa rin ginagamit naming rice ngayon. Ay, wala akong mukha. So, Japanese rice siya. So, from Sapporo. Ayan. So, ang ginagawa namin dito, guys, is binababad muna namin to ng 15 minutes. Ayan. So, dalawa yung lalagay natin dyan. Actually, yung nakalagay dito is 30 minutes. Pero, na-try namin na mas okay yung 15 minutes. Kasi kapag 30 minutes, parang napaka-soft na niya. Tapos lang yan, linisin natin to. Ayan. So, yung usual na linis lang ng paano maglinis ng rice. Ayan. Tapos, sa pang third, ibababad na namin. Ayan, babad. Tapos, yung measurement niya, mga almost doon sa line. Kasi super malambot talaga siya, guys. So, namin yung kuhang-kuha doon sa Japan. Ayan. Parang mas okay yung masarap kasi, guys, kung nakapunta na kayo sa Japan, no? Talagang as in, ang sarap ng rice nila. Lalo na yung rice na yung galing sa nigatan na rice. Masarap siya, guys. So, bumili na din kami dito sa Pilipinas ng rice, na Japanese rice. Para feel pa din. So, 15 minutes muna natin to, no? Tapos, magluluto tayo ng
corned beef. Ayan. So, hindi pa kasi kami nakakapag market na nakakapag-grocery. So, ito yung gagamitin natin na corned beef. So, lalagyan lang natin ng sibuyas, then magluto din tayo ng egg. So, sakto nito, once matapos to, tapos lutuin na din yung rice mamaya. So, kakain kami mga almost 12 o'clock na din. Ayan. So, meron tayo ditong gagamitin natin. Ito na lang. Red onions. Red onions. Gagamitin natin, guys. Itong knife na to, guys, yan, bilhin natin sa Japan to. Ayan. So, nilagay natin sa luggage. Maganda siya, guys. Matalim. Ayan. So, ganito lang. Simple lang ngayon. Hindi pa kasi kami nakaka-market. Wala kaming ulam. Uulamin pa. So, ito muna. Then, paikot. Mas gusto ko kasi yung red. Ito, yung onion. May mga iba't ibang klase kasi ng onions, guys. Meron yung super red. Ganito. Meron din yung light lang. Meron yung white. So, for me, mas maganda itong red. Ito din yung nilalagay nila sa mga sausawan. Ayan. Tapos, ito din, itong malaki. Oh, dark ng kulay niya, no? Tag-ulan na din ngayon, guys. So, buti na lang today, medyo maaraw. So, nag-proclaim na sila na rainy season na ngayon. Yan. So, bumili pala kami ng bagong stove, guys. Ayan, o. So, tinapon na din namin yung dati. So, ito. Canister yung ginagamit namin para at least makasave. Tapos, malit lang kasi yung kitchen. So, at least para ma-maximize din yung space. So, ayan. So, luto muna tayo ng egg, tapos corned beef na. Then, lagyan natin ng oil. Ayan. Tapos, tig-dalawa yung gagawin natin, guys. Pagdikitin na lang natin. Tapos, mayroon pala kaming binili sa Japan. Ito yung salt and pepper nila. Yan. So, naglalabas yun ng umami taste. May something dito sa Shohoku. Anong name yan? Shohoku. So, ginagawa namin ganito. Ayan. Para hindi masyadong tumalsik, guys. You know.
May mga talsik-talsik na siya. So, yung sunny side up namin, ayan, yung gusto namin is yung fried. Fried sa baba, sa ilalim. Spread natin yung oil niya. Yan. Orange na orange yung yolk. Na to. Grabe. Tapos, lagay dito. So, ito, okay na din to guys. Yan o. Yan. Lagyan natin ng oil para at least maluto yung nasa top. Tapos, itong corned beef. So, yung ginagawa ko. Tapos, hugasan ko muna dito sa top para malinis. No? Tapos, lagay na. So, dalawa yung ilalagay natin. Ayan. Tapos, lagyan natin ng pepper. Wala na pala akong pepper, guys. Wala lang, yung umami. Nalagyan ko to. Para lumabas yung lasa niya. Tapos, lagay na din natin yung sibuyas. Bango. Na din yung rice, guys. Lutuin na din. Separate natin para maluto. Ayan. Ayan. So, paluto na guys. Then, after this, ayan na. Lagay na natin dito. Simple lang. Ulam ngayon. Na yung ulam natin guys. Egg and corned beef.
And so guys, and dito na yung linuto natin. Corned beef, tapos egg, meron din ditong greens para mas maging healthy. Tapos ito na pala yung rice na niluto natin kanina. Yung pinakita ko sa inyo na Japanese rice. So, ay, masarap yan guys. So tara, kain na tayo! So guys, lakas ng ulan ngayon. So it's already 4:30. Ayan, hinalang ko kasi hindi ko na maalala yung kita ko kanina. Since okay. So 4:30 pa lang and yeah, lakas ng ulan dito sa La Union guys. So magko-coffee tayo, no. Actually nakatulog na ako kanina. 1:30 natulog ako. Tapos nagising ako ng alas 4. Ang haba ng tulog ko guys. Tapos paggising ko, medyo ang bigat ng ulo ko. Ayan. So, good thing din kasi umulan ngayon, no? Para at least may mga, ano kasi, yung mga, alam mo yung mga well, yung mga yung mga bomba, mga bombahan, yan. Well, naguluhan na ako. Ayan, so, maraming walang tubig, in short. So, buti na lang talaga umulan ngayon. So, magkakape muna tayo, chill lang. And, ay, hindi pa din talaga guys yung iniisip natin yung friend natin. Anyway, sige, kape muna tayo. Cheers. So, hinihintay ko si Colin. Nakatapos lang din ng work niya, guys. So, mainit. So, kay Colin naman is Milo. So, kanina, guys, no, black na black yung clouds. So, pero for sure yan, baka uulan pa ng malakas mamaya. Pero, good thing talaga na taga-probinsya kami. Hindi ko naman inaano, no? Kasi di ba galing kami sa Manila kahapon. Tapos, di ba galing kami ng Japan. Tapos umuwi. Tapos pumunta sa Manila nga kahapon. Eh, nung pagdating kasi namin ng galing Japan, gabi kasi yon. So, alam mo yon, hindi mo mako-compare. Hindi na, siyempre ilang beses na din tayo kasi pumunta ng Japan na, di ba? So, dun sa Japan kasi malinis. Though yung may mga parts na madumi din, maraming kalat din. No? Pero, most of the time, most of their places talaga is malinis. Tapos, kahapon, talagang na-compare namin, guys, na ang dugyot ng quote and quote ko, yung mga nakita namin sa Manila. Alam mo yun, sana mayroon yung maglilinis ng kalsada, kasi di ba parang super dusty, parang ang daming dust, tapos parang muddy, di ba? Tapos parang ang itim-itim ng mga walls, ng mga streets. Sana may sweeper din na mga maglilinis. Alam mo yung parang may nakita ako somewhere, hindi ko alam kung saan, pero outside the Philippines, no. Yung malakas na pressured water, ewan ko, parang pressured siya, tapos para malinisan yung mga walls, parang ganun. So, ganun din dapat yung i-implement nila kasi super, parang ang dugyot.
Sana ganun yung makita din ng mga, ano yun, no, mga mayors, ganyan. Or even yung mga barangay officials sana na magsabi sa mga, ano, mga tao sa barangay na maglinis kahit, alam mo, lahat ng mga tao siguro na i-scrub nila, mga ganun. Even siguro yung mga DPWH, siguro lilinis naman ang Pinas. Lilinis naman ang ang Manila. Hindi ko naman nila lahat nasa Manila. I mean, Metro Manila. No? Kasi, pagdating doon, parang marami nang ang tao, di ba? Tapos ganun pa, kalat-kalat pa, hindi pa marunong magbasura ng tamang lalagyan, yung mga basura nila, di ba? Kalat-kalat. So, hindi ko naman sinasabi dito sa probinsya na hindi makalat. May mga hindi din disiplinado. Pero, mas, kasi, di ba, kung kaya nga ng ibang bansa na maganda yung place nila. Pero parang sobra talaga sa Manila na yung, alam mo yung streets nila, parang ang dark. Ganun tat ganun. Wala lang. Kung ano-ano na lang naiisip ko. Wala lang. Kaya pala na pag nagpunta sa inyo ng sa Marami. Kaya nga. Kasi sa atin lang din. Sa atin lang din mga Pilipino. Ayun guys. Cheers. Yun, okay na yung sobrang mainit to kanina eh. Ayan. Tag-ulan na, no? Kaya maganda din kasi yung mga halaman na didiligan sila. Tuwang-tuwa yung mga halaman ngayon. Pwede Na pa ulan. mag-cuttings dyan. Tapos lagay mo dito. Pwede. Ayan, guys. So, yun lang naman for today, no? So, yun. Thank you. Please subscribe, like, and comment. Nandito na kami sa La Union ngayon. And, yeah. Please watch. May mga times na lalabas tayo. Sasama namin kayo somewhere kung saan man kami pumupunta. And, we hope na na-inspire kayo sa mga vlogs namin, sa mga videos natin. Please like naman and comment naman kung nasaan ka ngayon. Ayan. So, yun lang naman. Thank you and have a good day. Bye!